Good day mga kanegosyo. So, another day, another business opportunity ulit po dito kay Avidson. So, for today, ipapakita po namin ulit yung mga items po na paparating natin dito sa Pilipinas, yung ating mga kids apparel at ang ating mga mobile and gadget accessories. Siyempre, hindi rin mawawala yung topic natin when it comes to digital marketing. Okay, let's proceed. Ayan, so arriving soon, estimated time of arrival po nito is sa 3rd to 4th week of October, paparating na po ito sa Pilipinas. Ayan, yung mga kids apparel po natin. Yan. At Avidson, wholesale, we're here to make your little shine and with style and comfort. Yan yung pinapakita po natin na damit is iba't ibang print po yan. Then maraming tulad nga po ng napakita natin ng mga nakaraang linggo. Yan, ulitin po natin na magkaroon lang po tayo ng another print sa mga items po na paparating kay Avidson na maaari niyo po makuha in retail sa ating mga at in retail and wholesale sa ating mga sales assistants, Luzon, Visayas, and Mindanao. Yan, kung if ever man po, kung kayo man po din ay mga may-ari ng mga stalls, may mga business owners po kayo ng mga kids apparel po ang inyong mga tinitinda, maaari niyo po itong idagdag sa inyong mga tindahan. At kung nais niyo po na magkaroon ng iba pang designs, models, bukod po dito sa mga pinapakita po natin, is mabibigyan po namin kayo ng update kung ano-ano pa nga ba yung mga latest designs and models na maaari po namin sa inyong ibigay. Yan. So, yan, no? Lahat po ng yan ay direct from Vietnam supplier and manufacturer. Yan, napakaganda po ng pagkakatahi, ng pagkakayari ng mga apparels po natin. Lalong-lalo na po yung mga baby doll dresses natin na talagang makakapag-market po tayo dito ng maganda at for sure, mailalaban po natin ito sa mga high-end na mga models po na nakikita po natin dito. Yan. So yan, pinapakita po natin, no? Iba't ibang designs po yan, models, colors, prints, yung maaari nating pagpilian. So, ayan, ma-avail po yan lahat kay Avidson. Yan. Yan. So, ayan po, no? Kapag suot na po ng mga batang babae yung mga damit, talagang bagay na bagay po. So, ang sizes po natin dito is size 1 to size 6. Available po yan. Yan. Yung mga ating doll dresses. Yan. So, available po ito at wholesale kay Avidson. Makukuha nyo po ito at very low price. Itong mga items po natin. Yan. So, pwede po namin kayong masuplayan ng mga items po na ito. I-tap nyo lamang po kami, i-message nyo lamang po yung Avidson B2B Facebook page. Then, bibigyan po namin kayo ng mga pagpipili ang mga designs and models para mabigyan namin kayo ng mga latest and fashion trends pagdating sa mga kids apparel. Ayan. So, that's it po for our kids apparel na mga paparating dito sa Pilipinas. So, siguro pagdating po ng mga items po natin, ila-live po natin yung mga yan para makita nyo po personal na hawak po namin yung mga items po na mga yan. Ayan. So, let's proceed po sa ating mga paparating naman na mobile and gadget accessories. Ayan. So, for today, ipapakita naman po namin yung mga PD gun charger. So, alam naman natin na kapag PD charger po is magandang klase talaga siya at bagong innovation na rin po ito na fast charging po itong mga PD chargers na ito. Then, itong in-offer po ni Avidson is PD plus gun po ito. So, doble yung kanyang feature, ika nga, di ba? PD gun chargers, available wholesale po kay Avidson. So, alam naman natin na ang gun chargers is a charger built with a gallium nitride rather than the more popular silicon only. It is more compact, energy efficient, and quick to charge other than conventional chargers. Yan. Yan po.
magiging available po sa atin ito. Maaari na po kayong magpa-reserve kung nais nyo po itong idagdag, kung kayo po ay mga stall owners, mga online sellers, pwede na po nyong i-reserve itong mga items na ito sa amin para pagdating ng mga items po dito, in few weeks time is maibibigay na po namin sa inyo agad itong mga orders po ninyo. So, available po itong 65 watts GAN power adapter. Meron po siyang 3 output, USB-C 1, C2 output, and USB-C 2 and USB-A output. Ayan po, no? So, maraming gadgets yung maaari nating mai-charge dito sa ating GAN power adapter. Ayan. So, kung kayo man po ay family, ayan, no? Kung marami kayong gadgets na gamit or sa inyong kung kayo po ay nagtatrabaho, work from home or work outside home, parang ganyan, di ba? Nagtatravel kayo, maaari nyo po itong maging daladalahan, maging kapartner ninyo sa inyong mga trabaho na magagamit ninyo anytime para syempre, meron kayo laging kapartner, yung parang may laging mga kapartner yung mga gadgets po ninyo at syempre, hindi kayo agad malulobat, ika nga, di ba? Automatic may mahuhugot kayong accessory. Ayan. So, efficient synchronous rectification scheme up to 90% of the conversion. Yan po. Yung ating GAN 65 watts GAN charger. Then, available din po itong 65 watts dual GAN charger. Meron po siyang dalawang output. Yan po, no? PC plug can replace pwedeng US and pwede rin po yan EU. Yan. Total output po nito is 65 watts. Yan. Kung nais nyo po itong idagdag sa inyong mga paninda, kung kayo man nga po ay mga online sellers, sabihan nyo lang po kami. USB-C PD charger naman po itong pinapakita po natin. Ayan. So, that's it po for our mobile and gadget accessories. Then, ipapakita rin po namin sa inyo, in-invite po namin kayo on October 16, magkakaroon po ng Avidson Business Club webinar. Ito po yung magiging package yung ating i-discuss on October 16. Ayan, so package includes number 1, digital marketing training sessions from basic to advanced digital marketing, including video presentation of our partner manufacturers list of products. Number 2, magkakaroon din po kayo ng access into hundreds of verified supplier in China, Vietnam, Cambodia, and US. Ayan. So, number 3, use of Avidson Business B2B e-commerce platform to sell direct to your local and global target market. Ayan, so ma-access nyo rin po yan, yung avidsonbusiness.com. Ayan. The number 4, access to Avidson Logistics Partners for import and export processing and activities. Ayan. So number 5, access to digital ready materials file for social media posting. So, yan, magbibigyan po namin kayo ng mga catalogs na maaari nyo pong magamit sa pagpo-post, online. Yan. Sa mga maaari nyo pong gamitin ng mga materials pagdating sa mga social media postings po natin. The number 6, free Avidson's business email. Ayan, para maging formal po yung gagamitin nyo pong email address. So, bibigyan po namin kayo ng Avidson business email. The number 7, percentage commission from every successfully sold items in the Avidson's B2B platform. So, lahat ng po na iyan na pinakita po natin na naka-include sa package po natin ay madidiscuss po yan lahat on October 16, Monday. Just message us lamang po kung kayo man po ay mga online sellers. I-message nyo lamang po kami sa ating mga social media platforms, Avidson B2B. Yan. And or, pwede rin po kayong mag-email at info@avidson-business.com and info.avidsonb2b@gmail.com. Ayan. So, free subscription po ito until October 16, Monday. Email us lamang po. Then, ang regular package po natin is $119 one-time payment if ever man po na hindi po kayo
habol dito sa ating gagawing free subscription until October 16, Monday. Yan. Kaya inimbitan po namin yung lahat ng mga online sellers na interested po na maging ka-partner ni Avidson. Kung kayo man po ay online sellers ng Lazada, Shopee, and other platforms, pagdating naman po abroad, Amazon and other e-commerce platform, ini-invite po namin kayo na join us, di ba? Free po iyan kapag nag-join po kayo sa amin. I-discuss po namin lahat yan on Monday. Ayan, so special habol na po sa ating special promo. Welcome po lahat ng mga online sellers. Pag-usapan po natin yung i-build po natin na negosyo. Yan. Thank you po. Yan. Siyempre, hindi mawawala rin ang digital marketing discussion po natin. Ayan. So, siguro papasukin natin si Miss Tess na mag-guide sa atin dito sa ating topic for today, yung ating TikTok marketing. Hello po, Miss Tess? Hi Jade, kumusta? Hello po. Okay lang po. Kamusta po? Ayan, so yung today topic po natin, Miss Tess, yung TikTok marketing, no, on how to set up an account sa ating TikTok. Ayan. Correct. Opo. So, actually madali lang naman talaga ang pag-setup ng TikTok. Pero doon sa mga talagang mga basic instructions yung kailangan dahil hindi pa nila na-explore ang TikTok, ito na yung chance nyo para masundan ninyo yung kung paano ginagawa ang account setup for TikTok. So, madali lang, since ito ay mobile-based, kailangan mo syempre ng mobile para mag-download ka ng TikTok either from Google Play or from App Store. So, punta ka lang sa Google Play or sa App Store, search mo si TikTok, and then you will see this. Click mo lang yung install. Okay, so let's go to the next slide. So, pagka na-install nyo na siya sa inyong cellphone, edi kailangan mo naman siyang i-open. So, meron kang makikita na mga tools kasi dun sa ibaba. So, meron parang home, ganyan yung, doon sa right side, meron profile. Itatap mo yung profile na yan and you will be presented with this screen kung saan pwede mong pindutin yung sign up. So, click mo yung sign up. Yes. And then you will be able to enter your information. So, let's go to the next slide. Yan. So, kung halimbawa, kasi nasa mobile ka, syempre, minsan naka-login ka na sa Facebook. And minsan, naka-install na rin yung profile mo in your Google account. Pwede mo siyang gamitin. So, kung halimbawa gagamitin mo yung Facebook, na-connect na sa Facebook yung TikTok mo. Kung sa Google naman, it will use your email. Kung ano yung email na naka-login doon sa mobile phone mo. So, ibig sabihin, Miss Tess, isaselect na lang nila ito. Automatic po na magpo-proceed siya sa signing up ng TikTok. Yes, Ganun. that's right. Or pwede naman na manually, pwede nilang i-log in either yung phone number or yung email address na gagamitin nila. So, let's go to the next slide. So, if you choose your phone number or your email, it's either one or the other lang na nakapresent naman sa'yo. You can click on phone or you can click on email. So, pwede mong ilagay dun yung current phone number na ginagamit mo and then it will verify your phone number. Kung sa email naman, ilalagay mo lang yung email mo and ang verification will happen through your email. So kung halimbawa sa phone, para lang one-time password na masasend sa'yo. Tapos, ilalagay mo lang kay TikTok yung password na ibinigay sa'yo ni TikTok. And then you're verified. Pagka naman sa email, ganun din, may one-time password, isasend naman sa email. So, kukopyahin mo sa email and then lalagay mo dyan and you will still be verified by TikTok. Okay.
Ganun pala siya. So, meron tayong dalawang option, no? Pwedeng Oo, yung either phone number or your email address. that's So, right. okay, thank you for the information, Miss Tess. Then, let's proceed po. Oo. So, kung halimbawa nailagay mo na email or your phone number, again, it will ask you for your birthday, tsaka yung preferred nickname. Now, your preferred nickname will be like your username so that kung may pagbibigyan ka nung link to your TikTok, ito yung lalabas na name, na profile name nung TikTok account mo. So, dandahan nyo na yung nickname. Kung halimbawa, gagamitin nyo siya sa business, edi gamitan mo ng nickname ng business mo. Or Oh. kung halimbawa, may mga naglalagay ng combination ng name nila tsaka number. So, depende sa inyo kung ano yung tingin ninyo na pinakamagandang nickname para sa inyong TikTok Okay. account. Just in case po ba, Miss Tess, na maglagay tayo ng nickname is maaari pang palitan yung nickname na ilalagay. Parang Oo, ganun. Oh, oo, kaya okay. lang may certain, parang sa Facebook din, may certain duration of time na hindi mo siya mapapalitan ulit. Kung halimbawa, nagpalit ka today ng nickname mo, I think it would be like 14 days for Oh, okay. TikTok bago Mm. mo ulit mapalitan yung nickname mo. So, hindi, meron mga times na ano, no, parang sa Facebook din, pagka palit ka ng palit ng nickname mo, pwede kang ma-flag. So, huwag kang palit ng palit. Okay. So, Mag-ano ka dapat na pala, lang, mag-isip. oh, Oo. piliin na yung best, ika nga. Ah, Kapag gumawa right. tayo ng business account sa TikTok. Correct. Oh, Yan. okay. Okay. So, Sige next. po. Let's proceed. Ayun, so once you have provided those information, you will be asked na kung gusto mong i-add yung lahat ng contacts mo, which is the fastest way to get connected to your friends kung nasa TikTok na sila. Kasi may mga nag-sign up din ng phone numbers ang ginamit, gano'n, yon. So kung halimbawa, i-allow mo siya, it will harvest all your phone number information. So, Mm. if you want to disallow, it's your choice naman. For Oh. security purpose. Ganyan. Oh, so ano kaya yung mas maigi, no? Don't allow na lang po siguro para hindi totally ma-access yung mga contacts mo. Kasi 'di ba may mga nasa contacts list natin na ayaw nila ng social media, iba naman is parang privacy nila, no? So Ah, siguro it's better pero na I'm sure naman, Jade, na ano, TikTok has their own set of guidelines for talking to those people. Kasi tayo naman, we are bound by cybersecurity laws. Kaya mm, hindi ka pwedeng basta-basta kukontak ka kung kani-kanino, lalo na kung hinarvest mo lang kung saan yung phone number na nakuha mo. So I think ah, there's no parang ano, definite answer kung alin ang mas maigi. It's okay. just that if you want to avoid any, kumbaga parang ano, any relation to any leads generation, edi Mm. i-disallow mo siya. Ganun. Okay, yun. Again, thank you for your explanation, Miss Tess. Yan, 'di ba, may mga yung ideas na, yung mga ideas, yung mga tips na maaari nating magamit na dinidiscuss po ngayon. Yan. So, thank you po for Oo. that, Miss Tess. And so, of course, pagka nagawa mo na yung iyong account, na set up mo na siya, there are several things that you want to do to your profile. Kasi gusto mo syempre makilala ka ng mga tao. So, what you want to do is, unang-una, palitan mo yung profile photo. Maglagay ka, especially kung business yung pag gagamitan mo ng TikTok account mo. It would be nice if you have like a thumbnail or a profile photo which will show people kung ano yung business mo. Tapos, magsiset-up ka ng profile. So, clickable naman yan, yung mga setup profile and add friends button yan eh. So, Mm-mm. pag kinlik mo yung setup profile, you will be able to add your social media links. Kung halimbawa gusto mong pagkabit-kabitin yung
yung Instagram, yung Facebook, yung mga ganyan. And then, makakapagdagdag ka rin ng bio, which is very important. Kung, halimbawa, gumagawa ka ng TikTok account mo, mas maganda kung may sarili kang bio para doon sa TikTok account mo. Kasi, para malaman ng mga tao, para saan ba itong TikTok na to. Kumbaga parang description nung TikTok account mo. And then, the last thing you want to do is, of course, to add your friends. Para kung halimbawa, ma-search mo na sila doon sa TikTok sphere, nakita mo, ay, friend ko pala to. Pwede mo siyang i-add, pwede ka mag-follow, ganyan. Okay. Okay. Mr. Big question lang, dito sa may pag-add ng social media links, kapag po ba in-add natin yung social media links dito like Instagram and Facebook, once po ba nag-post ka ng isang content doon, automatic na malilink yung pinost mong content dito sa TikTok? No, actually, there is linkage between Facebook and Instagram, but not linkage. No, there's no linkage sa kanila at saka sa TikTok. So, it's autonomous yung TikTok. Ibig sabihin, kung may content ka na ipopost mo kay TikTok lang siya. Yun pala yung special feature ni TikTok, no? Meron siyang, sa kanya lang talaga, kumbaga yung content na i-upload mo. That's right. Oh, Oo. okay. Unless na nga lang kung gumagamit ka ng mga tools for scheduling content na iba na yung tool na yon na pwede mo nang pagsama-samahin yung lahat ng social media accounts na to. Pero yon that would be a different topic. Okay, yan. Thank you po, Miss Tess. Okay po, let's proceed. Okay. So, after that, since na-set up mo na yung profile mo, people will be able to know you, pero hindi ka pa naka-set up as a business. So, what you would want to do is to set up your account as a business. So, i-click mo lang yung sandwich button, ito yung may maliit dyan, yung tatlong triple bar button. Yes, And ito then, po. pag kinlik mo siya, you will be opening your settings and privacy. So, pupunta ka sa account. So, i-click mo yung account. You will be able to get information of your account. So, i-click mo lang yung switch to business account. So, pag kinlik mo yan, you can toggle may switch yan. So, i-switch on mo lang yung business account, and then you will see that you have a welcome message na to your business account. And you will be able to use different set of tools na wala sa isang professional account lang. So, dalawang klase kasi yan eh. Isang business account, tsaka isang professional account. So, previously, nasa professional account ka. Parang lang yun. Parang personal account mo, gano'n. Pero kung gagamit ka ng business account, you will be presented with different tools na mas magagamit mo for business. Katulad siya, Miss Tess, nung natin, diniscuss natin na nakaraan kay Facebook, yung Meta Business Suite naman ni Facebook. May ganun po siya, no? That's Okay. right. Okay. So, Galing maganda mo rin. na. Oo, maganda rin pala talaga tong TikTok kasi magagamit rin talaga siya into business since merong mga tools dito sa business account na mas magagamit ng mga negosyante or yung mga online sellers natin. That's right. Oo. Yan. So, So, yun yan. na yun. Yun. Kailangan mong i-convert into a business account yung account mo para makapaggamit ka ng mga tools for business. So, yun. Okay. So, ayan po, yung number 5 natin. So, Oh yes, and don't forget to verify your account doon sa email ninyo. Kasi kung halimbawa gumamit kayo ng email, magsisend sila ng verification notice. So, punta lang kayo doon sa email and then you click the red button, yung verify your email address. And once you have verified your email address, then secured na, may one layer na ng security for your email, ang TikTok account mo. yan. So, okay po.
So, itong TikTok mukhang madami pa po tayong magiging discussion dito, no, Miss Tess. So, alam naman kasi natin na yung TikTok ngayon is one of the most popular social media platform na hindi lang mga postings, mga personal postings ang maaari mong magamit dito. Kasi dito, di ba po, is nagsisell na rin, nandito na rin nagbebenta, nagla-live selling, yung mga online sellers na which is magagamit natin na makapag-market, makapagbenta, no? Miss Tess? Siguro sa Correct. mga susunod natin. Mm. Actually, yung diniscuss mo last time, di ba? I remembered it. Tama ka doon sa sinabi mo na mas marami ngayon yung gumagamit ng TikTok at mas marami yung businesses ngayon na sa TikTok nakabase. Opo, ayan. So, exciting po yung magiging mga susunod ng topic po natin dito sa TikTok. Ayan. Thank you very much. Any additional po na information, Miss Tess? I think that's it. Siguro sa susunod, magturo tayo sa kanila kung paano gumawa ng content. Okay, Salamat ayan. sa inyo. Apo. Thank you very much po, Miss Tess. Ayan, so that's it for today sa ating digital marketing. So exciting po yung mga susunod nating mga session dito kasi itutuloy natin yung about TikTok na maaari nating magamit sa ating mga business accounts. Ayan, thank you po. Then that's it for today, guys. Maraming salamat po sa mga viewers po natin na patuloy na sumusubaybay kay Avidson araw-araw po, no? Mula day 1 up to this day, day 36, is nandyan pa rin kayo na patuloy na nakikinig po sa atin. Yan. Maraming salamat po. So, kung kayo man naman po ay bagong viewer po namin, i-follow nyo po kami kung hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok accounts, Avidson B2B. Then meron rin po tayong website, avidson-business.com. Ayan, thank you so much po for this day. Thank God po, nakaraos ulit po tayo ulit ngayon. Then mamaya po, 2 p.m., another session po ulit kay Mr. Justin. Siyempre, hindi mawawala ang ating industrial and construction discussion. 2 p.m. po later, Philippine time, mag-tune in po ulit kayo. Thank you po. Maraming salamat po and bye! See you again soon, guys!